Si Kulaong, ah, halatang-halata kapag nagsasabi ng totoo, may pinapakitang ebidensya. Kapag siya nagsasabi ng totoo, may ebidensya yang pinapakita. Automatic yan, kahit noon. Yung kanyang mga sasakyan daw noon, pinakita niya yung mga papeles, sa kanya nakapangalan talaga. Pero ang mga plate number, BRN. BRN ang mga plate number. Kay Bernard Jong. Pero sa kanya nakapangalan. Pati nga birth certificate noon, pinapakita niya. Pag nagsasabi siya ng totoo, may birth certificate ako na Francis Leo Marcos, pinapakita niya, totoo talaga, meron nga. Pero mahalata mo rin naman siya kapag nagsisinungaling. Kasi kapag siya nagsisinungaling, katulad nun, sinabi niya, umuwi nga ako kila Nanang Kila Nanang Remy. Pero walang pinakitang litrato na may date nung araw na yon. Tapos, sinabi din niya, nakaka-chat ko yung anak ko. Sabi ng anak ko, ano ba sabi? I am proud of you ba? Sabing gano'n. Basta, parang gustong-gusto siya ng anak niya daw. Pati daw yung mga kaklase. Kampe kay Kulaong. Pati mga teacher. Nakikisimpatya daw kay Kulaong. Ngayon, alam natin hindi totoo. Bakit? Wala man lang pinakita kahit isa ebidensya. Diba? Dapat meron mala isang classroom, isang mga schoolmate nag-video. We support you, FLM. O tapos mga faculty members, Sir FLM, we support you. Dito mga ganun. Wala eh. So yun, alam natin, kwentong barbero. Ako po, kasi yung pinag-aaralan ng anak ni Kulaong, Catholic school. Ako, laking Catholic school ako. Simula kinder hanggang 4th year. Catholic school ako. Diyan ako talaga gumraduate. Never po tinuro sa amin na sumuporta sa kriminal. Kaya magpapaisip ka, Catholic school yon. Catholic school pinagtapusan ko ng high school. Isa lang naman yung sa Catholic school eh. At never ituturo ng isang matinong eskwelahan na sumuporta kayo sa kriminal, sa convicted criminal, sa nagpapanggap na Marcos at human trafficker. Diba? Ayan from the top yun yun talaga yun, yung sinabi ko, from the top. Mac, minsan nga kahit di totoo may ebidensya, like yung mga diploma niya na doctorate. Yun nga. Thank you at naku, aba. Ados na ngayon. Mukhang paldo sila Kuya Kenkel saka si Mami Pex parehas nag-upgrade yata to paldo, mukhang mga bagong sahod to. Thank you Mami Pex salamat saka kay Kenkel. Ate Aira nako totoo nga yan. Nagkampihan dalawa. Naku, yan ba yung ganti ng ape? Aba, kung ganti ng api yan, ang sarap pala na inaapi si Kenkel at si Mami Bex. Okay, Chris San, Gamulo, ayan, tama. Tommy Fishing, ang magandang Mike Boss Mac, si Mike Enriquez, nakatutok 24 oras. Ay, delikado naman yun. Ate Agnes, Mac, tama Mac, may resibo pag di totoo. Laway-laway lang. Ayumi, na-late na naman ako. Hindi po. Nagmulto si Kulaong, sabi ni Ate Aira. Ate Michelle, from the top, Kuya Mac, word by word. Ay, pero yun talaga yun. Hindi man word by word, pero yun talaga yung sinabi ko kanina. Germ out, from the top ulit. Ayun, oo nga. Magpalabok na kayo, Kuya Kenkel at Mami Bex. Ano pala to sa CIA pala nagtatrabaho si Kenkel, kaya hindi pwedeng iyan yung address. Di ba? Saan may pirma ko? March 25.
Oh, Ayan, oh, proud na proud siya, di ba? Tapos tignan niyo yung pirma ni Kulaong. Grabe ang pirma, no? Parang ano yun, no? Parang may magnanakaw sa kanya. Parang dudugasan ng cheque, no? Kung makagawa ng pirma, Marcos na Marcos ang pirma, eh. Ako napakasimple lang ng pirma ko. MAC. Yun lang. Yung pirma ko, ganun lang. MAC. Ito kasi si Kulaong, pati sa pirma, nagpapanggap. Akala mo talaga nanakawan ng cheque, eh. Siya naman ang nagnanakaw sa ibang tao. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba natawa si Kenkel? Hindi totoo. CIA po nagtatrabaho si Kenkel. Kahit nga ako nung una, hindi nga ako naniniwala, eh. Nagulat nga ako, sabi, Kuya Mac, sa CIA ako nagtatrabaho. Sabi ko, wow, astig. Yung CIA, Cebuana Intelligence Agency. oh, di ba? At dito, mga kahombre ko, makikita rin natin na ang nakasulat ay Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. So, uulitin ko mga kahombre ko, kanselado na ho ang birth certificate itong Francis Leo Marcos. At tandaan mo to, Norman. Make sure na lehitimong government ID ang gagamitin mo kasi baka mamaya niyan, ang ginamit mo na namang ID mo ay yung revoked mo na driver's license. Kasi pag ganon, perjury ka na naman. Norman, alam mo, kung ako sa'yo, sa totoo lang, sabi ko nga, man, sana totoong nanahimik ka na lang kay MG, sa pamilya ko. Sana tunay na nanahimik ka na lang. Kasi mabigat na ang kinakaharap mo na mga kaso, di ba? Tulad niyan, kay Lacanilaw, kay Kalinisan, sa pamilya ko, sa akin, sa misis ko, tas kung kani-kanino pa, kay Boss Manny, dami pa, tas marami na ring OFW ang magkakaso sa'yo. Alam mo, Norman, sana hindi ka na lang pumalag-palag pa eh, di ba? Masyado mo na naman pinakita sa Pilipinas yung pagka-deceiver mo. Sana na lang nagsabi ka na lang ng totoo at totoo ngang hindi mo na lang ako pinansin. Magmula nung lumaya ako, itong nakaraan, hindi mo na ako napansin na pinansin ko pa sila. Gawin nila yung gusto nilang gawin, gagawin ko naman yung akin. Ganun lang. Kasi in this case, binanatan mo ko, expect the worst, man. Totoo yan, mga kahombre ko. At dito, Norman, tamo nag-file ka pa lang ng complaint and yet, Pagod. Kararating lang. Galing ako ng Quezon City Prosecutor Office. Patatapos lang ho. Anyway, galing po ako ng Quezon City Prosecutor Office kanina. Oo, medyo napagod. kasi mga kahombre ko, yung mga ganyan, usually, di ba? Abogado mo na yung pwede maglakad niyan. Magtataka kayo, sinasabi ng tao na ito na siya daw ay maraming group of lawyers, marami daw siyang abogado, bla bla bla. Pero makikita natin na actually he is the one who's on the move. Siya ho yung gumagalaw sa lahat ng ginagawa niya, mga kahombre ko, sa court. Di ba? Siguro dahil para mabawasan ang ibabayad niya sa abogado. Siguro para kahit papano makamenos siya, di ba? Norma, huling-huli na lahat ng kasinungalingan mo, man. Kaya kung ako sa'yo, uulitin ko, sana nanahimik ka na lang. Kasi sana hindi madadagdagan ang problema mo. Kaya wala. Ikaw na yan. Wala na to. I think hindi namin bibitawan ng gas sa larong to. Talagang laging naka-full throttle, kumbaga. Sasagarin namin to, Norman. Be careful what you wish for, man. Meow, meow, meow. Sinabi ni Gusgusin, Galing ako ng Talagang maliligo ng kaso to. Nako, kawawa si Kulaong neto. Group of lawyers ka pa eh. Isa lang naman yung lawyer mo.
Ayan, oh. Naidlip na ako kanina pagkatapos ng unang live ni Mac, kaya dilat na naman mata ko. Oh, okay po. Okay, oh, sabi ni Kuya Kel, yes, Iloy. Yes, masarap siya. Basta just eat palabok. Use promo code MacMacPablo. Nax. mm. Naku, masarap talaga, Ate Iloy. Natatakam nga ako sa palabok ni Ate Aire. Oh, magpalabok na kayo, Kuya Kenkel at Mami Beck, sabi ni Ate Michelle. Oh, nagkampi na yung dalawa daw. Okay, siguro reincarnation ni Samson si Kulaong kasi nung umiksi ang buhok, humina, pero nung humaba uli, biglang lumakas na naman. Lumakas ang kayabangan ni Kulaong. Ate Glenn, bastos na bunganga. Ayun nga. O Kenkel, ayan, gusto nyo chat dito, address ni Boss Mac, Ate Zai, Sir Henry, pilitin nyo ako. CIA ako. Ayan, CIA nga yan. Cebuana Intelligence Agency. Real Green. Ato si Ate Michelle, Kuya Henry, gising ako kanina sa unang live, tas nakatulog ulit. Nagising lang nung tumawag asawa ko. Haha, late na naman ako sa KT as always. Ako na nagsabi, ha. Oh. Okay lang, Ate Michelle. Ha? Importante, nandiyan ka. It's better late than never. Okay, okay. Wag mo subukan. Masisira buhay mo. Okay, Ate Michelle, grabe to. What if maging senator yan? Oh my goodness, kawawang Pinas. Tama po. Okay, Kenkel, masarap siya. Promise, sabi ni Sir Henry. Di nga ako nakatikim. Tanungin niyo sa akin, lasa ng Just Eat Palabok, sasabihin ko. Ako kahit di mo na sabihin, alam ko na masarap. Hindi naman makakatatlong branch yan kung hindi masarap. Oh, Ayumi, Mac, nalate ako, pwede ba magtanong update kay Igme? Okay na daw po si Igme. Kanina nga po nag-live ako, 50-50 yung nakalagay sa title ko. Kasi nung umaga may nagsabi sa atin 50-50. Pero kanina, sagot naman ni MG nung na-chat ko siya, ang sabi niya, ano nga ulit yung sabi niya? Okay naman si Igme, makakabawi yan. Yun po. Okay. May free shipping ba ang palabok pa Cavite? Sabi ni Ate The Modern Parents. Siguro Luzon lang. Pwede siguro free shipping Luzon, ano? Kaya lang mahal yata shipping kapag ano na, mga probinsya. Siguro ano lang, Metro Manila. Sagot na ni Kuya Henry ang shipping. Sige, with punong-puno ng tinapa, chicharon. Ako, gusto ko sa palabok yung maraming pechay bagyo. Yan. Ewan ko lang kung meron kay ate noon ha. Meron kasi akong nakaing palabok noon. Ang sarap, may pechay bagyo. Okay. John Nahib, ayan, hello po. Okay. May paraan dyan si Ate Sai, sabi ni Kenkel. O, di ba? Sige. Eto, play pa natin to. Ako ng prosecutor office. May may pamilyang nagsampa ng kaso kay food poison. Ako yung ginawang witness ko sino si food poison. May nagsampa ng kaso kay food poison sa kanilang dalawang magnanay. Meron na nga daw po, kaya lang hindi kasi natin pwedeng ano dito ayon dun sa chat, kasi si Igme po, witness sa kaso nung magtataho. Ngayon, kasi eto, dalawa daw po mastermind. For sure, hindi mastermind si Blanc kasi wala naman yun magiging ambag. Taga-sulsul lang. Kaya kanina ko pa iniisip sino pa yung isa na kumumpas. Ngayon, yun po yung sabi Tapos, sabi nga po dito, kaya nga, wala pa kami kompletong impormasyon kung sino dalawa
yung 5 na yon. Kung sino yung dalawa sa 5 na yon. But definitely, kasama sila blank at si blank. Sa ngayon, attempted murder ang kaso. O, tapos, eto, may bagong chat. Ngayon lang, Mac, may malay na si Igme. Ngayon lang po. Ngayon lang. Kakachat lang. Kaya po eto nga yun, si Igme daw po ay magwi-witness sa pagsampa ng kaso doon po sa magtataho. Kaya, 'di ba? Guessing game 'to. Okay, Kuya Henry. Ate Iloy, sige Henry, send mo sa akin dito sa Turkey. Thank you in advance. Mama Chups, pare Mac, may good news na tayo. May good news na daw. May malay na nga daw po ito. Napindot ko. Buti hindi na-end live. Napindot ko. Yung kasing ano ko, ito napaka-sensitive. Ayan ayan. Etong nabili kong mouse sa Shopee, etong dalawang to, napaka-sensitive. Pag napindot ko, ayan Kasi, di ba yan, ito yung mouse. Ito yung pindutan. Ayan, ito yung pindutan. Minsan, pag natama yung hinlalaki ko dito, nagbabak ng kusa. Buti nakabalik. Kala ko na end live eh. Nataranta ko. Yun nga eh, nataranta nga ako eh. Ang bilis ko bumalik ginahol ako Salamat sa Diyos sa mabilisang recovery ni Consi Igme. Nako ito nga. Ito kasi kanina na habang nanonood ako ng mga video ni Kulaong kanina. Yung mga pagmumura niya kay Igme. Naano ko yan kumbaga para naisip ko, yung sinasabi niya na masamang tao si Igme, walang ya daw si Igme, hindi ba niya naisip yun? Yung taong yun, kung masamang damo, di ba, matagal mamatay? Meron tayong kasabihang ganun Pag masamang damo, matagal mamatay yan. Kaya, di ba, kahit ano gawin mo dyan, pag hindi pa niyan oras, hindi niyan oras. Di ba? Akala ko ako lang nawala ng wifi kaya nawala sounds. so maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.